Ang pangalan ko ay Rogelio Santos. 71 taong gulang na ako ngayon. Halos buong buhay ko ay ginugol ko sa isang maliit na baryo malapit sa bayan ng San Pablo, Laguna. Hindi ako naging mayaman. Isa lamang akong simpleng gumagawa ng kahoy na bangka para sa mga mangingisda at maliliit na altar para sa mga kapilya. Tahimik ang buhay ko noon. Sa umaga, nagtatrabaho ako sa maliit kong pagawaan sa likod ng bahay. Sa gabi naman, nag-iisa akong nakaupo sa harap ng pintuan habang pinapanood ang pag-uwi ng mga kapitbahay mula sa palengke. Minsan may dala silang gulay, minsan tinapay, minsan balita tungkol sa baryo. Hindi ko akalaing darating ang araw na ako naman ang uuwi na walang dala kahit isang pirasong pagkain. Noong mga panahong iyon, madalas kong sabihin sa sarili ko na sanay na ako sa hirap. Pero may mga araw na kahit ang isang matandang lalaki ay napapagod din. At dumating nga ang ganoong araw. Ngunit bago ko ikuwento ang nangyari, kailangan kong balikan ang nakaraan. Lumaki ako sa isang pamilyang mahirap ngunit malapit sa Diyos. Ang lola ko, si Aling Carmen, ay halos hindi nawawala ang rosaryo sa kanyang kamay. Tuwing madaling araw, maririnig ko ang mahina niyang tinig habang nagdarasal sa harap ng maliit na altar ng Birheng Maria sa aming bahay. May maliit kaming imahen noon. Luma na iyon. May mga bitak ang pintura. Pero para kay Lola, napakahalaga nito. Rogelio, madalas niyang sabihin sa akin, kahit gaano kahirap ang buhay, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Bata pa ako noon. Tumatango lang ako habang nakikinig. Pero sa totoo lang, mas iniisip ko kung paano kikita ng pera kaysa sa mga himala. Lumipas ang mga taon. Natuto akong mag-ukit ng kahoy. Naging iyon ang aking kabuhayan. Gumagawa ako ng mga frame para sa mga imahen sa simbahan. Minsan altar. Minsan maliit na krus para sa mga kapilya sa bundok. Hindi ito malaking negosyo. Pero sapat iyon para sa aming mag-asawa. Ang asawa ko ay si Lina. Tahimik siyang babae. Mahilig siyang magtanim ng sampagita sa tabi ng bahay. Tuwing linggo, siya ang nag-aanyaya sa akin magsimba. At kahit hindi ako masyadong relihiyoso noon, sumasama pa rin ako sa kanya. Akala ko ganito na lang ang takbo ng buhay namin hanggang sa pagtanda. Pero noong 2018, biglang nagbago ang lahat. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib. Dinala ko siya sa ospital sa bayan. Pero hindi na siya umabot ng madaling araw. Tahimik lang ang doktor nang sabihin niya sa akin ang balita. Pagkatapos ng araw na iyon, parang nag-iba ang mundo ko. Naging mas tahimik ang bahay. Wala nang amoy ng nilulutong pagkain sa umaga. Wala nang nagtatanong kung kumain na ba ako. At doon nagsimula ang mga pagbabagong hindi ko inaasahan. Unti-unting nabawasan ang mga order sa aking pagawaan. Maraming simbahan ang nagsimulang bumili ng murang gawa sa pabrika. Hindi na nila kailangan ng isang matandang gumagawa ng kahoy sa baryo. Noong 2022, tuluyan kong isinara ang maliit kong pagawaan. Hindi ko akalaing darating ako sa ganoong punto. Pero ang mas mabigat na bahagi ng kwento ay nagsimula pa lamang noon. Dahil isang umaga, nagising ako na may 14 na piso na lang sa aking bulsa. At 2 araw na akong halos tubig lang ang iniinom. Sa sulok ng bahay ko, nakasabit ang 3 lumang ikon ng Birheng Maria. Ako mismo ang gumawa ng mga iyon, maraming taon na ang nakalipas. At doon unang pumasok sa isip ko ang isang desisyon na hanggang ngayon ay masakit pa ring alalahanin. Dahil sa araw na iyon, naisip kong dalhin ang mga ikon sa sanglaan para lang makabili ng tinapay. Kinabukasan ng umagang iyon, matagal akong nakaupo sa gilid ng kama. Tahimik ang bahay. Tanging ingay ng manok sa likod bahay ang maririnig. Sa mesa sa tabi ng bintana, naroon ang maliit na lata kung saan ko tinatago ang natitirang pera ko. Binuksan ko iyon ng dahan-dahan. 14 na piso. Ilang minuto ko iyong tinitigan. Parang umaasa pa ako na biglang dadami ang laman nito. Pero syempre, hindi nangyari iyon. 2 araw na akong halos tubig lang ang iniinom. Noong una, sinasabi ko sa sarili ko na kaya ko pa. Sanay na ako sa gutom. Pero habang lumilipas ang oras, nararamdaman kong nanghihina na ang katawan ko. Tumayo ako at naglakad papunta sa maliit na altar sa loob ng bahay. Doon nakasabit ang 3 ikon ng Birheng Maria na ginawa ko mismo noong mga taon na mas maayos pa ang buhay ko. Maingat kong hinaplos ang isa sa mga iyon. Matibay pa rin ang kahoy. Kahit luma na ang pintura, makikita pa rin ang banayad na mukha ng mahal na birhen. Naalala ko pa kung paano ko iyon inukit. Ilang gabi akong hindi natulog para lang matapos ang detalye ng mga kamay
at ng belo. Para sana iyon sa isang maliit na kapilya sa bundok. Pero nang magsara ang kapilya, ibinalik sa akin ang mga ikon. Simula noon, hindi ko na sila inalis sa bahay. Tahimik akong nakatingin sa mga iyon ng ilang sandali. At doon nagsimulang pumasok sa isip ko ang ideyang matagal ko nang iniiwasan. Ang dalhin sila sa sanglaan. Sa unang sandali, agad ko iyong itinaboy sa isip ko. Para bang may boses sa loob ko na nagsasabing mali iyon. Pero habang lumilipas ang minuto, bumabalik ang parehong tanong. Ano ang kakainin ko mamaya? Muli kong tiningnan ang lata ng pera. 14 na piso. Hindi iyon sapat kahit sa isang pirasong pandesal sa bayan. Huminga ako ng malalim. Patawad po. Mahina kong bulong sa altar. Hindi ko alam kung kanino ko iyon sinasabi. Sa Diyos ba? O sa sarili ko? Dahan-dahan kong kinuha ang 3 ikon mula sa dingding. Ibinaba ko sila sa mesa. Pagkatapos ay kumuha ako ng isang lumang tela na dati naming ginagamit ni Lina para sa mga prutas sa palengke. Isa-isa kong binalot ang mga ikon. Habang ginagawa ko iyon, may kakaibang bigat sa dibdib ko. Para bang hindi lang kahoy ang hawak ko. Para bang may bahagi ng buhay ko na tinatanggal ko mula sa sarili ko. Ngunit gutom ako. At minsan, kapag gutom ang tao, nagiging mahina ang loob. Nang matapos kong balutin ang mga ikon, inilagay ko ang mga iyon sa ilalim ng aking braso. Lumabas ako ng bahay at isinara ang lumang pinto. Mainit na ang araw kahit maaga pa. Ang kalsada sa baryo ay tahimik. May ilang batang naglalaro sa malayo. May isang tricycle na dumaan pero hindi huminto. Nagsimula akong maglakad papunta sa terminal ng jeepney. Ang bawat hakbang ay mabagal. Hindi ko alam kung dahil ba iyon sa gutom o sa hiya. Habang naglalakad ako, napapansin ko ang mga bahay na nadadaanan ko. Mga bahay ng mga taong kilala ko mula pagkabata. Ang ilan sa kanila ay minsang naging customer ko. Pero ngayon, wala na akong pagawaan. At wala na rin akong lakas ng loob na humingi ng tulong. Pagdating ko sa may kurbada ng kalsada, natanaw ko ang maliit na kapilya sa gilid ng daan. Lumang kapilya iyon na gawa sa kahoy at yero. Madalas itong puntahan ng mga tao tuwing buwan ng Mayo para sa Flores de Mayo. Ngunit sa umagang iyon, walang tao roon. Huminto ako sa harap nito. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko naman planong pumasok. Pero parang may humihila sa akin papunta sa loob. Dahan-dahan akong pumasok sa kapilya. Tahimik doon. Amoy lumang kahoy at kandila ang hangin. May ilang kandilang halos maubos na ang wax sa harap ng maliit na altar. Umupo ako sa pinakahuling bangko. Mahigpit kong hinawakan ang telang may laman ng mga ikon. Matagal akong nakayuko. Hindi ako agad nakapagsalita. Matagal na rin kasi mula nang huli akong manalangin ng totoo. Simula nang mamatay si Lina, parang nawalan na rin ako ng gana makipag-usap sa Diyos. Pero sa umagang iyon, ibang pakiramdam ang dumating sa akin. Marahil dahil sa gutom, marahil dahil sa pagod, o marahil dahil wala na talaga akong ibang malapitan. Dahan-dahan akong nagtaas ng ulo. Tumingin ako sa maliit na krus sa altar. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nagsalita ako ng mahina. Diyos ko, huminto ako sandali. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Pagkatapos ay ipinikit ko ang aking mga mata. Kung naririnig mo pa ako, tulungan mo ako. Iyon lang ang nasabi ko. Wala nang mahahabang salita. Wala nang malalalim na dasal. Isang simpleng pakiusap lang ng isang matandang lalaki na gutom at pagod na sa buhay. Matagal akong nakaupo roon matapos ang dasal na iyon. Hindi ko alam kung ilang minuto ang lumipas. Walang nangyari. Walang liwanag mula sa langit. Walang himala. Tahimik lang ang kapilya. Sa wakas, tumayo ako. Pinunasan ko ang aking mukha at kinuha muli ang telang may mga ikon. Pasensya na, mahina kong bulong. Pagkatapos ay lumabas ako ng kapilya. Ngunit hindi ko pa alam na sa labas ng kapilyang iyon, may naghihintay na isang bagay na magbabago sa aking buhay. Paglabas ko ng kapilya, sandali akong napatigil sa may pintuan. Mainit ang hangin sa labas, ngunit may kakaibang katahimikan sa paligid. Ang mga dahon ng mangga sa tabi ng kapilya ay halos hindi gumagalaw. Parang huminto ang oras sa mismong sandaling iyon. Huminga ako ng malalim. Mahigpit ko pa ring hawak ang telang may lamang 3 ikon. Alam kong kung maglalakad pa ako ng ilang minuto papunta sa terminal ng jeepney, tuloy na ang balak kong gawin. Isasangla ko sila, para lamang sa tinapay. Nagsimula akong bumaba sa maliit na hagdan ng kapilya. Ngunit bago pa ako makalayo ng tuluyan, may napansin akong figura sa ilalim ng malaking puno ng mangga
sa tabi ng bakod. Isang matandang babae ang nakaupo roon. Hindi ko siya napansin noong papasok ako sa kapilya. Sigurado ako roon. Walang ibang tao sa paligid kanina. Nakasuot siya ng simpleng puting damit. Mahaba ang manggas at tila lumang tela ang suot niya, gaya ng mga damit na isinusuot ng matatanda sa probinsya noong araw. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang maliit na rosaryo. Hindi siya gumagalaw. Tahimik lang siyang nakaupo habang tila nakatingin sa akin. Noong una, inisip kong baka isa siyang matandang dumaan lang sa kapilya para magpahinga. Maraming ganitong tao sa mga baryo. Mga naglalakad papunta sa kabilang sitio o naghihintay ng masasakyang tricycle. Ngunit may kakaiba sa kanya. Hindi ko maipaliwanag kung ano iyon. May kapayapaan sa kanyang mukha. Parang hindi siya pagod kahit mainit ang araw. Nang magtama ang aming mga mata, ngumiti siya. Hindi iyon ang karaniwang ngiti ng isang estranghero. Para bang matagal na niya akong kilala. Mabigat ang dala mo, hiho. Malumanay ang kanyang boses. Napahinto ako sa aking paglalakad. Napatingin ako sa telang hawak ko. Pagkatapos ay muli akong tumingin sa kanya. Hindi ko alam kung paano niya nalaman iyon. Opo, sagot ko matapos ang ilang sandali. Medyo mabigat nga po. Hindi ko balak sabihin sa kanya kung ano ang laman ng tela. Pero tila hindi na niya kailangang magtanong. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. May ilang segundo na walang nagsasalita. Pagkatapos ay muli siyang nagsalita. Matagal mo nang ginawa ang mga iyan. Nanlaki ang aking mga mata. Paano ninyo nalaman? Tanong ko. Ngunit hindi niya agad sinagot ang tanong ko. Sa halip, dahan-dahan niyang pinisil ang rosaryong hawak niya. Ang mga kamay na sanay sa kahoy, sabi niya ng mahina, ay hindi madaling makalimot sa kanilang ginagawa. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang nanlamig ang aking batok. Pakiramdam ko ay may alam siya tungkol sa akin na hindi dapat alam ng isang estranghero. Lumapit ako ng kaunti sa kanya. Mga ikon po ng Birheng Maria ang laman nito, sabi ko sa wakas. Ako po ang gumawa. Tumango siya. Parang hindi siya nagulat. Bakit mo sila dinadala ngayon? Tanong niya. Huminga ako ng malalim. Hindi ko ugali ang magkwento ng problema sa mga taong hindi ko kilala. Ngunit sa sandaling iyon, parang kusang lumabas ang mga salita mula sa aking bibig. Ipupunta ko sana sa sanglaan, sabi ko. Tahimik siyang nakinig. Wala na po akong pera, dagdag ko. 2 araw na akong halos hindi kumakain. Habang sinasabi ko iyon, naramdaman ko ang bigat ng hiya sa aking dibdib. Hindi madaling aminin ang ganitong bagay, lalo na sa isang estranghero. Ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi siya mukhang naawa. Hindi rin siya mukhang nagulat. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin na parang matagal na niyang alam ang lahat. Ibebenta mo ang mga iyon para makabili ng tinapay, sabi niya. Hindi iyon tanong. Parang alam na niya ang sagot. Opo, mahina kong tugon. May ilang sandaling katahimikan muli. Ang hangin ay dumaan sa mga dahon ng mangga. May isang ibon na biglang lumipad mula sa sanga. Pagkatapos ay nagsalita muli ang matandang babae. Rogelio, bigla akong napatigil. Hindi ko sinabi ang pangalan ko sa kanya. Paano ninyo nalaman ang pangalan ko? Tanong ko agad. Ngunit muli, hindi niya direktang sinagot ang aking tanong. Sa halip ay tumingin siya sa telang hawak ko. At ang mga bagay na ginawa mo para sa Diyos, sabi niya ng dahan-dahan, ay hindi kailangang ibenta para mabuhay ka. Ang mga salitang iyon ay pumasok sa aking isip na parang mabigat na bato na nahulog sa tubig. Hindi ko alam kung bakit, ngunit biglang kumirot ang aking dibdib. Parang may naaalala akong matagal ko nang nakalimutan. Isang alaala mula sa pagkabata. Ang tinig ng aking lola. Rogelio, sabi ni lola noon, ang mga bagay na ginawa para sa Diyos ay may sariling biyaya. Napatingin ako muli sa matandang babae. Sa sandaling iyon, parang may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Hindi maliwanag na parang ilaw, ngunit may kapayapaan doon na hindi ko maipaliwanag. Hindi mo kailangang gawin iyan, sabi niya. Pero wala na po akong ibang paraan, sagot ko. Mahina ang boses ko. Pagod na ako sa pakikipaglaban sa buhay. Tahimik siyang ngumiti. Pagkatapos ay may ginawa siyang hindi ko inaasahan. Inabot niya ang kanyang kamay sa akin. Sa palad niya ay may maliit na bagay na kumikislap sa sikat ng araw. Isang medalyon. Medalyon ng Birheng Maria. Luma iyon, ngunit maayos pa rin ang pagkakagawa. Sa iyo na ito, sabi niya. Hindi ako agad gumalaw. Hindi ko po pwedeng tanggapin iyan, sagot ko. Ngunit umiling siya. Dalhin mo ito, sabi niya. At tandaan mo ang araw na ito. Hindi ko alam kung bakit,
Ngunit parang may lakas na nagtulak sa akin na tanggapin ang medalyon. Dahan-dahan kong kinuha iyon mula sa kanyang palad. Malamig ang metal sa aking kamay. "Salamat po," sabi ko. Itinaas ko ang aking ulo upang muling tingnan ang matandang babae. Ngunit sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari. Wala na siya. Ang lugar sa ilalim ng mangga ay bakante. Walang bakas ng paa sa alikabok. Walang tunog ng paglakad. Para bang wala siyang naging presensya roon kailanman. Napahawak ako ng mahigpit sa medalyon. At sa gitna ng katahimikan ng kalsada, nagsimula akong magtanong sa sarili ko, sino ang matandang babaeng iyon? At bakit niya alam ang aking pangalan? Nakatayo ako sa gitna ng kalsada, hawak pa rin ang medalyon sa palad. Ang bawat hakbang pauwi ay mabigat, pero ngayon iba ang pakiramdam ko. Hindi na ito ang bigat ng gutom o lungkot, kundi isang kakaibang kapayapaan na pumapasok sa dibdib ko. Pagdating ko sa harap ng bahay, inilapag ko ang mga ikon sa mesa. Tinignan ko ang medalyon na ibinigay sa akin. Maliit lang ito, ngunit para sa akin, parang may buhay na nakatago sa loob. Pinisil ko ito ng marahan at tumayo ako, nakangiti ng bahagya. Hindi ko maipaliwanag, pero may kakaibang lakas na dumaloy sa katawan ko. Lumakad ako patungo sa lumang altar sa sulok ng sala. Dito ko madalas pinagdarasal ang mga araw na payapa pa ang buhay. Ngayon, iba na ang pakiramdam. Parang may halong hiya at pasasalamat sa aking puso. Ang 3 ikon ng Birheng Maria ay muling isinabit sa dingding, ngunit ngayon ay may bagong kasama, ang medalyon. Habang nag-aayos ako ng altar, naalala ko ang matandang babae sa ilalim ng mangga. Ang kanyang mga salita ay nanatiling malinaw sa isip ko. Ang mga bagay na ginawa mo para sa Diyos ay hindi kailangang ibenta para mabuhay ka. Parang sinabihan niya ako na may mas mataas na paraan para malampasan ang hirap. Dumating ang hapon at ang liwanag ng araw ay nagpasok ng banayad na sinag sa bintana. Umupo ako sa harap ng altar, pinagmamasdan ang mga ikon at ang medalyon. Hindi ko pa rin alam kung sino talaga ang matandang babae. Estranghero ba siya o isang mensahero ng Diyos? Ngunit sa aking puso, alam kong hindi siya basta-basta dumaan lang. Ngunit ang pagbabago ay hindi agad naramdaman sa labas. Walang malaking himala, walang kayang ipagmalaki sa iba. Ang pagbabago ay sa loob. Pakiramdam ko, unti-unti kong nauunawaan ang kahulugan ng pananampalataya. Hindi sa mga salita lamang, kundi sa mga simpleng kilos at presensya ng Diyos sa araw-araw. Makalipas ang ilang minuto, tumayo ako at lumabas sa bakuran. Ang hangin sa paligid ay malumanay. Ang mangga sa tabi ng kapilya ay tila mas berdeng-berde kaysa dati. Huminga ako ng malalim at sa bawat hininga, ramdam ko ang katahimikan at pag-asa na matagal ko nang hinahanap. Naupo ako sa harap ng bahay, tinitingnan ang medalyon. Napangiti ako ng bahagya. Hindi ko alam kung paano o kailan, pero ang puso ko ay nagsimulang magbago. Ang hiya at lungkot na dala ng gutom at kawalan ay unti-unting napalitan ng pasasalamat at tiwala. Para sa unang beses matapos ang maraming taon, naramdaman ko na may kasama ako sa bawat hakbang. Kahit sa pinakamahirap na sandali, hindi ako nag-iisa. Ang maliit na medalyon, mga lumang ikon, at ang kakaibang sandali sa ilalim ng mangga ay naging paalala na may Diyos na laging nagmamasid, kahit tahimik at walang ingay. Hindi ko pa rin alam kung kailan uli ako makakakita ng matandang babae. Ngunit alam ko, ang mensahe niya ay nananatili sa akin. Ang kanyang presensya ay naging simula ng pagbabago sa puso ko, ang pagbabalik ng pananampalataya at kapayapaan. Sa dapit hapon, madalas akong umupo sa harap ng bahay. Pinagmamasdan ko ang medalyon, pinagmamasdan ang mga ikon, at sa bawat sandali, nararamdaman ko ang tahimik na pag-ibig ng Diyos sa simpleng paraan. Isang paalala na kahit sa pinakamatinding hirap at takot, hindi tayo nag-iisa. At mula noon, ang araw na iyon ay palaging nasa isip ko, ang araw na hindi ko na ibenta ang mga ikon. Kinabukasan ng umagang iyon, maaga akong nagising. Hindi dahil may trabaho akong pupuntahan. Wala naman talaga. Ngunit may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko na hindi ko maramdaman sa mga nakaraang buwan. Tahimik ang bahay. Ang liwanag ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa bintana. Tumayo ako mula sa kama at agad kong tiningnan ang maliit na altar sa sulok ng sala. Naroon pa rin ang 3 ikon ng Birheng Maria at sa gitna nila nakasabit ang maliit na medalyon na ibinigay ng matandang babae. Lumapit ako. Hinawakan ko ang medalyon ng marahan. Malamig pa rin ang metal nito.
Ngunit may kakaibang kapayapaan akong naramdaman habang hawak ko iyon. Hindi ko pa rin maipaliwanag kung sino ang babaeng iyon. Ngunit sa loob ng puso ko, parang alam kong hindi siya basta estranghero. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay bumulong ako ng isang maikling dasal. Salamat po. Iyon lang. Hindi mahaba. Hindi rin malalim. Pero totoo yun. Matagal na rin mula nang huli akong magpasalamat sa Diyos. Pagkatapos ng ilang sandali, lumabas ako ng bahay. Ang baryo ay nagsisimula pa lamang gumising. May isang tindahan na nagbubukas. May mga batang naglalakad papuntang eskwela. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, napansin ko ang mga simpleng bagay na ito. Ang amoy ng mainit na pandesal mula sa tindahan. Ang tunog ng mga ibon sa kawayan. Ang mahihinang boses ng mga kapitbahay na nag-uusap sa kanto. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin nawawala ang isang katotohanan. Gutom pa rin ako. Wala pa rin akong pera. At wala pa ring trabaho. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko naisip na dalhin muli ang mga ikon sa sanglaan. Parang may pumipigil sa akin. Parang may nagsasabing maghintay. Bumalik ako sa loob ng bahay at naupo sa lumang bangko sa harap ng mesa. Doon ko inilagay ang aking mga kamay at tahimik na nag-isip. Ano ang susunod kong gagawin? Hindi ko alam ang sagot. Lumipas ang ilang minuto. Pagkatapos ay isang kakaibang alaala ang pumasok sa isip ko. Ang tinig ng aking lola. Naalala ko kung paano niya hawakan ang rosaryo habang nagdarasal tuwing umaga. Kapag wala ka ng alam na gagawin, sabi niya noon, maghintay ka lang at makinig. Hindi ko alam kung bakit iyon ang naalala ko. Pero sa sandaling iyon, nagpasya akong huwag munang lumabas ng baryo. Hindi ako pupunta sa bayan. Hindi ako pupunta sa sanglaan. Maghihintay lang ako. Habang iniisip ko iyon, bigla kong narinig ang tunog ng isang sasakyan sa harap ng bahay. Isang tricycle. Hindi karaniwan iyon. Bihira ang mga sasakyang dumadaan sa kalsada sa harap ng bahay ko. Tumayo ako at lumabas ng pinto. May isang lalaki na bumaba mula sa tricycle. Nasa mga 40 taong gulang siguro siya. Nakasuot siya ng polo at may dalang maliit na bag. Lumapit siya sa akin. Magandang umaga po, sabi niya. Magandang umaga rin, sagot ko. Sandali niya akong tiningnan. Pasensya na po kung maaga, sabi niya. Kayo po ba si Rogelio Santos? Nanlaki ang mata ko. Opo, sagot ko. Ako nga. Ngumiti siya ng bahagya. Matagal na po namin kayong hinahanap. Nagtaka ako. Ako? Tanong ko. Para saan? Binuksan niya ang kanyang bag at may inilabas siyang folder. Mula po ako sa parokya sa bayan, sabi niya. May ipapagawa sana kaming bagong frame para sa altar ng isang kapilya. Hindi ako agad nakapagsalita. Matagal na rin mula nang may maghanap sa akin para sa ganitong trabaho. May nagrekomenda po ng pangalan ninyo, dagdag niya. Napakunot ang noo ko. Sino po? Tanong ko. Ngunit umiling siya. Hindi ko po alam, sagot niya. Basta sinabi lang sa amin na kayo raw ang pinakamahusay na gumagawa ng kahoy na frame para sa mga imahen. Pakiramdam ko ay biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Matagal na akong walang trabaho. At kahapon lang, muntik ko nang isuko ang mga ikon na ginawa ko. Tahimik akong tumingin sa lalaki. Pagkatapos ay sinabi ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nasasabi. Opo, sabi ko. Kaya ko pa pong gumawa. Ngumiti siya. Mabuti naman po, sagot niya. Dahil kailangan po namin iyon bago matapos ang buwan. Habang nag-uusap kami tungkol sa detalye ng trabaho, may isang bagay na napansin ko. Ang araw ay tumama sa aking dibdib. At doon ko naramdaman ang maliit na medalyon sa ilalim ng aking damit. Malamig ito laban sa aking balat. At sa sandaling iyon, naalala ko ang matandang babae sa ilalim ng mangga, ang kanyang ngiti, ang kanyang mga salita, at ang sandaling bigla siyang nawala. Hindi ko alam kung siya ba ang nagbanggit ng pangalan ko sa parokya. Hindi ko rin alam kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Ngunit habang nakatayo ako sa harap ng aking bahay, nakikipag-usap tungkol sa bagong altar frame, may isang bagay na malinaw sa aking puso. Ang araw na iyon ay hindi aksidente. May nagbukas ng isang daan, isang tahimik na daan na hindi ko nakita kahapon. At marahil, iyon ang simula ng pagbabago sa aking buhay. Pagkatapos umalis ng lalaking galing sa parokya, matagal akong nakatayo sa harap ng bahay. Hawak ko pa rin ang papel na may sukat ng altar frame na kailangan nilang ipagawa. Ang papel ay magaan, ngunit ang pakiramdam sa dibdib ko ay mabigat at sabay na magaan. Hindi ko maipaliwanag iyon. Kahapon lang,
Naglalakad ako papunta sa sanglaan, dala ang mga ikon ng Birheng Maria. Gutom ako, pagod ako, at handa na akong isuko ang mga bagay na ginawa ko para sa Diyos. Ngayon, may dumating na trabaho sa aking pintuan. Tahimik kong tinignan ang langit. Hindi ako nakakita ng anumang kakaiba. Walang ulap na bumukas. Walang liwanag na bumaba mula sa taas. Ngunit sa loob ko, may nagbago. Pumasok ako muli sa bahay at lumapit sa altar. Naroon pa rin ang 3 ikon at ang maliit na medalyon na nakasabit sa gitna. Hinawakan ko iyon ng marahan. Salamat, mahina kong bulong. Pagkatapos ay nagsimula akong maglinis ng lumang pagawaan sa likod ng bahay. Matagal na itong hindi nagagamit. May alikabok ang mga mesa. Ang ilang kagamitan ay kinakalawang na. Ang ilang piraso ng kahoy ay nabaluktot na dahil sa tagal ng pagkakatambak. Ngunit habang isa-isa kong nililinis ang mga ito, may kakaibang sigla na bumabalik sa katawan ko. Para akong bumabalik sa dating Rogelio. Ang lalaking marunong humawak ng pait at martilyo. Ang lalaking kayang gumawa ng altar para sa isang kapilya. Habang naglilinis ako, may mga alaala ring bumabalik. Ang tawa ni Lina habang pinapanood akong mag-ukit ng kahoy. Ang tinig ng aking lola habang nagdarasal ng rosaryo. At ang matandang babae sa ilalim ng mangga. Paulit-ulit kong iniisip ang sandaling iyon. Ang kanyang mga mata, ang kanyang boses, ang paraan ng kanyang pagsabi ng aking pangalan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung paano niya nalaman kung sino ako. Ngunit may isang bagay akong napansin. Noong kausap ko ang lalaking galing sa parokya, sinabi niyang may nagrekomenda raw ng pangalan ko. Ngunit hindi niya alam kung sino. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa loob ko ay may isang tahimik na kutob. Ngunit hindi ko iyon sinubukang ipaliwanag. Sa halip, nagtrabaho ako. Kinabukasan, pumunta ako sa bayan upang bumili ng ilang piraso ng kahoy. Hindi pa rin ako mayaman, ngunit ang maliit na paunang bayad mula sa parokya ay sapat para makapagsimula. Habang nasa tindahan ako ng kahoy, napansin ko ang ilang lumang kakilala. "Rogelio," tawag ng isa sa kanila. "Akala namin tumigil ka na sa paggawa ng altar." Ngumiti lang ako. "Bumalik lang," sagot ko. Hindi ko sinabi sa kanila ang buong kwento. Hindi ko sinabi na kahapon lang ay halos isuko ko na ang lahat. Pagbalik ko sa bahay, agad akong nagsimulang magtrabaho. Ang unang tunog ng pait sa kahoy ay parang musika sa aking pandinig. Tok, tok, tok. Sa bawat hiwa ng kahoy, parang may bumabalik na bahagi ng aking sarili na matagal nang nawala. Lumipas ang mga araw. Unti-unti kong binuo ang frame ng altar. Maingat ang bawat sukat. Maingat ang bawat ukit. Hindi ito malaking proyekto. Ngunit para sa akin, napakahalaga nito. Isang gabi, habang nagpapahinga ako sa harap ng altar sa loob ng bahay, napansin kong tumatama ang ilaw ng kandila sa medalyon. Kumikislap ito ng bahagya. Kinuha ko ito sa aking kamay. At sa unang pagkakataon, tiningnan ko ito ng mabuti. Ang mukha ng Birheng Maria sa medalyon ay simple lamang. Ngunit may kakaibang lambing sa kanyang ekspresyon. Naalala ko ang matandang babae. Parehong katahimikan. Parehong kapayapaan. "Kung sino man kayo," mahina kong sabi. "Salamat po." Lumipas ang 2 linggo. Natapos ko ang altar frame. Dinala ko ito sa kapilya sa bayan. Ang pari at ang ilang tao sa parokya ay natuwa sa gawa ko. "Maganda ito," sabi ng pari habang hinahaplos ang kahoy. Matibay at may puso ang pagkakagawa. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Ngunit habang tinitingnan ko ang altar frame na nakatayo sa harap ng maliit na kapilya, may isang bagay akong naramdaman. Kapayapaan. Pagkatapos ng araw na iyon, may 2 parokya pa ang nagtanong kung maaari akong gumawa ng maliit na altar at ilang frame para sa mga imahen. Hindi ito malaking negosyo, ngunit sapat ito para mabuhay ako ng maayos. At higit sa lahat, may nagbago sa aking puso. Nagsimula akong magsimba muli tuwing linggo. Sa una, tahimik lang akong nakaupo sa likod, nakikinig, nagmamasid. Ngunit unti-unti, bumabalik ang mga dating bagay na nakalimutan ko. Ang pagdarasal, ang paghawak ng rosaryo, ang pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Minsan, kapag dumadaan ako sa maliit na kapilya sa ilalim ng mangga, humihinto ako sandali. Tinitingnan ko ang lugar kung saan ko nakita ang matandang babae. Ngunit hindi ko na siya nakita muli. Walang bakas, walang palatandaan. Parang isang sandali lamang siya na dumaan sa aking buhay. Ngunit ang medalyon ay nananatili sa aking dibdib. At sa bawat araw na lumilipas, lalo kong nauunawaan ang nangyari.
Hindi iyon isang malaking himala. Walang apoy mula sa langit. Walang tinig na dumagundong sa ulap. Isang tahimik na sandali lamang. Isang matandang babae. Isang medalyon. At isang paalala na ang mga bagay na ginawa para sa Diyos ay hindi kailangang ibenta upang mabuhay ang isang tao. At marahil, doon nagsimula ang tunay na pagbabago sa aking puso. Lumipas ang mga buwan matapos ang unang altar frame na ginawa ko para sa kapilya sa bayan. Hindi ko inaasahan na ang maliit na trabahong iyon ang magiging simula ng panibagong yugto ng buhay ko. Unti-unting may dumarating na mga mensahe mula sa ibang parokya sa Laguna. May isang kapilya sa bundok na nagpagawa ng maliit na krus. May isa namang simbahan na nagpagawa ng bagong frame para sa imahen ni San Jose. Hindi ito malalaking proyekto, ngunit sapat na iyon para hindi na ako magutom. Mas mahalaga pa roon, bumalik ang pakiramdam na may silbi pa ang aking mga kamay. Tuwing umaga, bago ako magsimula sa pag-ukit ng kahoy, lumalapit muna ako sa maliit na altar sa loob ng bahay. Naroon pa rin ang 3 ikon ng Birheng Maria na muntik ko nang isuko sa sanglaan. Sa gitna nila ay ang maliit na medalyon na ibinigay ng matandang babae. Hindi ko ito inaalis sa aking leeg. Minsan, habang nagtatrabaho ako sa pagawaan, napapahawak ako sa medalyon. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sa tuwing ginagawa ko iyon, parang bumabagal ang paghinga ko. Parang may kapayapaan na pumapasok sa aking dibdib. Isang hapon, dumaan sa bahay ko ang kapitbahay kong si Mang Ernesto. Matanda na rin siya at matagal na naming kilala ang isa't isa. "Rogelio," sabi niya habang nakatingin sa ginagawa kong frame. "Buti naman at bumalik ka sa paggawa." Ngumiti ako. "Hindi ko rin po inaasahan," sagot ko. Napansin niyang nakasabit ang mga ikon sa altar sa loob ng bahay. "Akala ko dati ibebenta mo na ang mga iyan," sabi niya. Sandali akong natahimik. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang nangyari. "Hindi na po," sagot ko sa wakas. May nagpaalala lang sa akin na huwag. Hindi na siya nagtanong pa. Ngunit sa loob ko, muli kong naalala ang matandang babae sa ilalim ng mangga. Minsan, dumadaan ako sa maliit na kapilya kung saan ko siya unang nakita. Humihinto ako sandali. Tinitingnan ko ang puno ng mangga sa gilid ng bakod. Pareho pa rin ang itsura nito. Tahimik, walang kakaiba. At sa lahat ng mga buwan na lumipas, hindi ko na muling nakita ang matandang babae. Ngunit paminsan-minsan, may kakaibang pakiramdam akong nararanasan kapag dumadaan ako roon. Parang may presensya na hindi ko nakikita. Parang may tahimik na pagbabantay. Hindi ko ito sinasabi sa iba, dahil kahit ako mismo ay hindi ko lubos maintindihan. Sa mga sumunod na linggo, may isang bagay pang nagsimulang magbago sa aking buhay. Nagsimula akong bumalik sa simbahan tuwing linggo. Noong una, tahimik lang akong nakaupo sa likod, nakikinig sa misa. Pinapanood ang mga tao sa paligid ko. Ngunit isang linggo, may isang batang lalaki na lumapit sa akin pagkatapos ng misa. "Lolo," sabi niya, "kayo po ba ang gumagawa ng mga kahoy na frame?" Tumango ako. "Opo," ngumiti siya. "Maganda po ang altar sa kapilya namin." Hindi ko alam kung bakit, pero biglang uminit ang aking dibdib sa simpleng salitang iyon. Minsan, kapag may kapilya sa malalayong baryo na walang sapat na pera, gumagawa ako ng maliit na krus o frame ng walang bayad. Hindi ko ginagawa iyon para sa papuri. Ginagawa ko lang dahil parang iyon ang tama. Parang may natutunan akong bagong paraan ng pamumuhay. Mas tahimik, mas simple. Isang gabi, habang nakaupo ako sa harap ng bahay, hawak ko ang medalyon sa aking palad. Tahimik ang baryo. Ang hangin ay dahan-dahang gumagalaw sa mga dahon ng mangga sa malayo. At sa sandaling iyon, naalala ko ang araw na halos ibenta ko ang mga ikon. Kung nagpatuloy ako sa paglalakad papunta sa sanglaan, marahil iba ang takbo ng buhay ko ngayon. Marahil wala na ang mga ikon sa aking bahay. Marahil hindi ako bumalik sa paggawa ng altar. Marahil hindi ko na rin natagpuan muli ang pananampalataya na matagal kong nakalimutan. Dahan-dahan kong pinisil ang medalyon. "Salamat po," mahina kong bulong. Hindi ko pa rin alam kung sino talaga ang matandang babae. Ngunit sa puso ko, may isang bagay akong sigurado. Ang araw na iyon sa ilalim ng mangga ay hindi isang aksidente. Iyon ay isang paalala na kahit sa gitna ng gutom, kahihiyan at pagod sa buhay, may Diyos na tahimik na gumagawa ng paraan. At minsan, ang himala ay hindi dumadating bilang isang malaking liwanag mula sa langit. Minsan, dumarating ito bilang isang simpleng babae na may hawak na rosaryo, isang maikling pag-uusap, at isang maliit na medalyon
na magpapabago sa puso ng isang matandang lalaki. Ngayon, maraming taon na ang lumipas mula sa araw na iyon. 71 taong gulang na ako. Mabagal na ang aking mga kamay at hindi na ako nakakagawa ng maraming altar tulad ng dati. Ngunit tuwing umaga, binubuksan ko pa rin ang bintana ng bahay at hinahayaan ang hangin mula sa palayan na pumasok sa loob. Tahimik ang baryo sa ganitong oras. Minsan maririnig ko ang tilaok ng manok. Minsan ang mahinang ingay ng tricycle na dumadaan sa malayo. At minsan ang mga batang naglalakad papunta sa eskwela. Sa sulok ng aking bahay ay naroon pa rin ang maliit kong altar. Ang 3 ikon ng Birheng Maria ay nakasabit pa rin sa parehong lugar. Nilinis ko na sila ng maraming beses sa paglipas ng mga taon, ngunit hindi ko kailanman binago ang kanilang pwesto. Sa gitna nila ay nakasabit ang maliit na medalyon. Ang medalyon na ibinigay sa akin ng matandang babae sa ilalim ng mangga. Minsan, kapag tahimik ang hapon, kinukuha ko ito mula sa aking leeg at tinitingnan ng mabuti. Luma na ang metal ngayon. May mga maliit na gasgas sa gilid. Ngunit malinaw pa rin ang mukha ng Birheng Maria na nakaukit dito. At sa tuwing tinitingnan ko iyon, bumabalik sa aking alaala ang araw na iyon. Ang gutom, ang hiya, ang paglalakad ko papunta sa sanglaan, at ang sandaling nagbago ang lahat. Hindi ako nakakita ng malaking himala noong araw na iyon. Walang malakas na liwanag, walang tinig mula sa langit. Isang matandang babae lamang, isang rosaryo sa kanyang kamay, isang maikling pag-uusap sa ilalim ng puno ng mangga, at isang maliit na medalyon. Ngunit kung minsan, ang mga tahimik na sandali ang tunay na nagbabago ng buhay ng tao. Lumipas ang mga taon, at kahit hindi ako yumaman, hindi na rin ako nagutom tulad ng dati. Patuloy akong gumagawa ng maliliit na altar at mga kahoy na frame para sa mga kapilya sa paligid ng Laguna. May ilang pari na nagsasabi na may kakaibang buhay ang mga gawa ko. Ngunit alam ko kung saan nanggagaling iyon. Hindi iyon dahil sa aking galing. Ito ay dahil sa pasasalamat na dala ko sa bawat piraso ng kahoy na hinahawakan ko. Minsan, may mga batang pumupunta sa aking pagawaan upang panoorin akong mag-ukit. Tinuturuan ko sila kung paano humawak ng pait, paano makinig sa kahoy bago hiwain. At paminsan-minsan, ikinukwento ko sa kanila ang tungkol sa araw na halos ibenta ko ang mga ikon ng Birheng Maria. Tahimik silang nakikinig. At kapag natapos ko ang kwento, madalas nilang itanong ang parehong bagay. Lolo Rogelio, sino po talaga ang matandang babae? Sa tuwing maririnig ko ang tanong na iyon, napapangiti lang ako. Dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang eksaktong sagot. Maaaring isa lamang siyang estranghera na napadaan sa kapilya. Maaaring isang matandang debota na may mabuting puso. O maaaring isang mensahero na ipinadala ng langit sa tamang sandali. Hindi ko kailangang malaman ang buong paliwanag. Dahil ang pinakamahalagang himala ay hindi ang pagkawala niya sa ilalim ng mangga. Ang tunay na himala ay ang nangyari sa aking puso. Sa araw na iyon, nang halos isuko ko ang mga ikon, natutunan ko ang isang bagay na matagal kong nakalimutan, na ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa malalaking salita o mahahabang dasal. Minsan, ito ay isang simpleng bulong ng isang pagod na tao. Diyos ko, kung naririnig mo pa ako, tulungan mo ako. At kung minsan, ang sagot ng Diyos ay dumarating sa paraang hindi natin inaasahan. Tahimik, mapayapa. Parang isang pag-uusap sa lilim ng puno. Kapag sumasapit ang dapit hapon ngayon, madalas akong umupo sa harap ng bahay. Pinapanood ko ang pag-uwi ng mga tao mula sa palengke, tulad ng ginagawa ko noon. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Mas mabagal ang oras, mas malinaw ang mga simpleng bagay. At sa aking kamay, hawak ko ang maliit na medalyon. Sa tuwing pinipisil ko ito, naaalala ko ang araw na iyon. Ang araw na dinala ko ang mga ikon papunta sa sanglaan. At ang araw na ipinakita sa akin ng Birheng Maria na may iba pang daan. Isang tahimik na daan. Isang daan na hindi ko nakita noon. At mula sa araw na iyon hanggang ngayon, alam ko na kahit gaano kahirap ang buhay, kahit gaano kadilim ang sandali, hindi pala tayo kailanman nag-iisa.